practice natin by creating database entitled product or about product. So, create database product DB, use product DB. And yun. So, dito na po tayo. And now, mag-start na po tayo by creating a table. And so, ayun po, as usual, gumagamit po tayo ng ID or primary key or OT. Yeah, para ma-identify. Ito na, ito yung unique key sa table. And when it comes on characters naman, sir, varchar naman po ang ginagamit natin. Which is 225 and comma and price decimal. And well naman kapag sa decimal, sir, eto, pwede din naman pong gumagamit ng integer dito, kaso nga lang mas accurate po kasi kapag decimal ang ginamit natin sa price, kasi alam naman po natin na minsan may mga point or yeah, mga ganun sa mga presyo like that. Checking. Create table categories. Pa din as usual. Close ulit, semicolon, rest table. Suppliers. As usual, auto increment pa din. So, ayun. Pwede din po pala tayong gumamit ng varchar when it comes to number. Kasi hindi ka, ayun po. And 20. Close natin. Let's check it. So, ayun. Dito na po yung tatlong nagawa nating table. And now, maglalagay po tayo ng data size ang table, which is sa products po. Mag-i-insert po tayo. Tatlo po pala yung nakalagay sa instructions. So, tatlo din po ang ilalagay natin na
sir. Ay, sorry sir, nakalimutan natin lagyan ng comma around here. Check muna ng weekend sir. Into products, product name, price, values, period to. Check natin. So, ayun po. Lagay. Nakapag-insert na po tayo. Close pa natin. So, ayun. Dito na po yung nag-insert natin. While now, magdadrop naman po tayo ng now sir ng isang table, which is the suppliers. And eto, magwa-warning po yung system po dito as a warning na din po or notification para ma-notice yung user kung didikit ba talaga. Ito po. And ayun, nadikit po natin. And now, magdidikit naman po tayo ng table dito ng data dito sa product table. As usual, mag-warning din po. And eto po, check natin dito. Ayun, nawaga na po siya. So, ayun po, sir. Thank you po and have a nice day. Goodbye. Putik, ba't may ano?